Ito na ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang Failure Frame. Kung hindi mo pa napanood ang mga unang kabanata ay mas mabuting panoorin muna ito upang ating mas maunawaan. Sa mga nakaraang kabanata ay nakilala natin ang bida sa ating kwento na si Mimori. Noong bata siya ay naging biktima siya ng pananakit sa kamay ng kanyang tatay-tatayan. Isang araw ay nakaupo siya sa isang bus kasama ang kanyang mga kaeskwela habang bumibiyahe para sa isang field trip. Sa hindi inaasahan ay bigla silang naglaho at napunta silang lahat sa ibang mundo. Doon ay nakilala nila ang isang Panginoon na nagsabing ipinadala sila sa mundong iyon upang maging mga mandirigma. Sa pamamagitan ng isang bola ay nalaman ng bawat isa ang taglay nilang mga lakas. Sa kanilang lahat ay lumabas na si Mimori ang pinakamahina at walang lakas. Dahil doon ay ipinatapon siya sa isang dungeon na puno ng mga halimaw. Matagumpay niyang tinalo ang pinaka-big boss na halimaw sa loob ng dungeon kaya't matagumpay rin siyang nakalabas dito. Paglabas niya ng dungeon ay nagkaroon siya ng kaibigan na slime at naging kabady niya ito sa paglalakbay. Ngayon ay alamin natin ang mga susunod na mangyayari sa paglalakbay ni Mimori. Sa pagsisimula ng ika-4 na kabanata ay nagtungo si Mimori sa lugar na tinatawag na Provincial City of Mills. Kasalukuyan niyang kinakausap ang gwardya ng nasabing syudad at hinihimok na papasukin siya nito. Walang dala na kahit anumang sandata si Mimori kaya't nakumbinsi niya ang mga gwardya nito na papasukin siya sa loob. Nagpasalamat si Mimori sa mga bantay dahil sa kabaitan ng mga ito. Naglakad siya sa loob at nakita na payapa sa lugar na yon. Nagpunta siya sa isang apartment upang doon manuluyan. Sinabi niya sa receptionist ng apartment na madumi na ang mga damit nito kaya't humiling siya dito na ipaglaba ang kanyang mga damit. Ipinakita ni Mimori ang dala niyang pera dito kaya't mabilis pa sa alas 5 na sinunod nito ang kagustuhan ni Mimori. Maayos na nakapasok ng apartment si Mimori. Kinagabihan ay inikot niya ang lugar at naglakad-lakad. Napansin niya na walang kakaiba sa lugar na yun kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na wala siyang dapat na ikabahala. Nagpunta siya sa isang resto upang kumain. Natuwa siya dahil maganda ang lasa ng pagkain doon. Nagustuhan din niya ang kultura ng mga tao doon kung saan maingay din ang mga ito at nagkakasiyahan habang umiinom. Dahil doon ay sinamantala na din niya ang pagkakataon na kumalap ng impormasyon habang nag-uusap ang mga manginginom at nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Pinag-usapan ng tatlong manginginom ang tungkol sa malalakas na hukbo sa kanilang lugar. Kabilang dito ang pinakamalakas sa kanilang kontinente na tinatawag nilang Black Dragon Knights na mula sa Bacos Empire na umubo sa buong hukbo ng Holy Empire of Nia. Sila ay mayroong 5 mga alagad na dragon na pinamumunuan ng isang magaling na bayani. Matapos nun ay umalis na din si Mimori. Inuwi niya ang natira niyang pagkain at ipinakain ito kay Pigmaro. Naupo si Mimori at sinabi na ang pangunahin nilang misyon ay hanapin ang Witch of Tubos na matatagpuan sa Land of Golden-Eyed Monsters. Binasa niya ang libro upang alamin kung paano gumawa ng Monster Enhancement Solution upang palakasin ang mga ability ni Pigmaro. Doon ay nabasa niya ang mga katagang how to create enhancement solution using powdered bone from a skeleton king. Kinabukasan ay nagpunta si Mimori sa Mills Ruins upang maghanap ng buto na yon. Bukod sa kanya ay marami ring tao ang nagpunta doon upang maghanap ng iba't ibang materyales sa loob ng ruins. Nagpasalamat ang isang lalaki na nagngangalang Cred Herclay dahil sa pagpunta ng mga tao doon. Sinabi niya sa mga ito na kung sino man ang makakahanap ng Dragon Eye Chalice ay gagantimpalaan niya ng 300 gold coins. Ipinakita ng isang lalaki kung ano ang itsura ng materyal na yon. Sinabi rin ito na babayaran niya lahat ng iba pang mga kayamanan na makukuha nila sa loob ng ruins. Matapos nun ay pumila na silang lahat upang magparehistro. Sa kabilang linya ay may isang lalaki ang agaw pansin na kumakausap sa isang misteryosang babae. Sinabi nito sa babae na kahit magtakip pa ito ng kanyang muka ay kilala pa rin niya ito dahil sa kagandahan nito. Nagsalita ang babae. Muling nagsalita ang lalaki at sinabi na kilala rin niya ang boses nito. Sinabi ng lalaki na siya ay ang Paladin Captain na mula sa certain nation. Sinabi niya na ang pangalan nito ay Ceres Ashray na mula sa Holy Empire of Nia. Narinig ni Mimori ang mga pinagsasabi ng lalaki. Sinabi rin ng lalaki na nakasama na niya sa isang dinner ang babae ngunit itinanggi ito ng babae. Dahil doon ay nainas ang lalaki at sinabi na sa pangalawang pagkakataon ay binaliwala na naman siya nito. Sinabi niya na tandang-tanda niya ang itsura nito pati na rin ang maganda nitong katawan. Humingi ng paumanhin ang babae at sinabi na hindi siya ang tinutukoy na tao ng lalaki. Sinabi ulit ng lalaki na ang kanyang tainga ang palatandaan na totoo ang kanyang sinasabi dahil ito raw ay isang elf. Tinanggal ng lalaki ang hood ng babae upang ipakita sa lahat ang itsura nito. Tiningnan nito ang babae ngunit wala siyang nakitang matutulis na tainga na gaya ng sa isang elf.
Dahil doon ay nakilala ni Mimori na ito ang babae na nakausap niya sa kagubatan. Nagulat ang lalaki dahil iba ang itsura ng babae na kanyang tinutukoy. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Miss Balokas. Tinanong din ito sa lalaki kung kontento na ba ito sa kanyang nakita. Dahil doon ay napahiya ang lalaki dahil sa kanyang mga pinagsasabi at pinaggagawa. Isinumpa nito ang babae at pagkatapos ay tumakbo na papalayo. Natapos na din ang pagre-rehistro kaya't naglakad na si Mimori upang bumili ng kanyang gagamitin na sandata. Sinundan siya ng babae na nakasalamuhan niya sa gubat. Biglang napahinto si Mimori nang tawagin siya ng babae. Dahil doon ay nagkakilala silang dalawa at sinimulan ng mag-usap. Sinabi ni Mimori kay Miss na sa susunod ay mag-ingat itong mabuti lalo na sa mga katulad ng lalaki na nakasalamuhan niya kanina. Sinabi ni Miss na magmula ngayon ay iiwasan na niyang makisalamuha sa ganoong tao. Humingi ng isang request si Mimori kay Miss. Sinabi ni Miss na walang problema kung hihingi ito ng tulong sa kanya na magpa-assist na bumili ng mga gamit na gagamitin niya sa loob ng ruins. Sinabi ni Mimori na handa siyang magbigay ng bayad sa pagtulong nito. Nahihiyamang sabihin ay sinang-ayunan ito ni Miss at sinabi na nangangailangan din talaga siya ng pera bilang travel funds. Nagkamay silang dalawa at nagpakilala sa isa't isa. Alam ni Mimori na hindi yun ang totoong pangalan ni Miss kaya't sinabi niya rito na parehas silang may sekreto kaya't walang sense kung sasabihin nila ngayon ang totoo nilang mga pangalan. Sinang-ayunan naman ito ni Miss. Nagpunta sila sa bilihan ng mga kagamitan upang mamili ng mga gagamitin ni Mimori sa loob ng ruins. Matapos mamili ay inabot ni Mimori ang pangako nitong bayad kay Miss. Nagulat si Miss dahil hindi niya inasahan na mas malaki pala ang ibabayad nito sa kanya. Binigyan siya ni Mimori ng 3 silver coins. Nagpasalamat siya kay Mimori at nagpaalam na rito ngunit bigla itong bumagsak dahil sa sobrang pagod. Napansin agad ito ni Mimori kaya't tinanong niya ito kung okay lang ba ito. Nakita rin ni Mimori na may eye bags ito. Sinabi ni Miss na hindi kasi siya napagkakatulog ng mga ilang araw kaya ganon. Tumayo ito at humingi ng paumanhin kay Mimori at pagkatapos ay tumakbo na papalayo. Biglang lumabas si Pigmaro at tinanong si Mimori kung ano na ang sunod nilang gagawin. Sinabi ni Mimori na papasukin na nila ang Ruins of Mills. Narating na nila ang Ruins of Mills. Pinagmasdan ito ni Mimori at habang bumababa ito ay 2 lalaki ang sumigaw at nagtatatakbong umakyat. Hinahabol sila ng isang halimaw. Ayon kay Mimori ay kahawig ito ng mga halimaw na nakasalamuhan niya sa dungeon ng Ruins of Disposal. Sinugod siya nito kaya't ginamitan niya kaagad ito ng paralyze. Ginamitan din niya ito ng poison at sinaksak gamit ang kutsilyo. Nakita ng ibang mga tao ang nangyari sa halimaw kaya't labis silang namangha dito. Pagkaalis doon ay naupo sa isang tabi si Mimori. Tiningnan niya ang kanyang status. Napansin niya na coaching experience lamang ang nadagdag sa stats niya. Naglakad na ulit siya hanggang makarinig siya ng mga taong nag-uusap. Nakita niya na ang lalaking nagsasalita pala ay ang mayabang na lalaki na umalipusta kay Mist sa plaza. Kausap nito ang 2 lalaki at inuutos niya sa mga ito na patayin ang babae na si Mist. Hindi niya makalimutan ang pamamahiyang ginawa sa kanya nito kaya't sinabi rin niya sa 2 lalaki na pahirapan muna nila ito bago patayin at pagkatapos ay ipakain sa mga halimaw. Nasabik ang mga lalaki sa sinabi ng mayabang na lalaki kaya't nakiusap muna ang mga ito na kung pwede ay pakinabangan muna ng mga ito ang katawan ng babae bago nila ito patayin. Hindi na nagustuhan ni Mimori ang mga sinasabi ng 3 kaya't lumabas na siya at nagpakita sa mga ito. Nagulat ang 2 lalaki nang makita siya. Sinabi ni Mimori na mga inutil ang mga ito kaya't muling nagalit ang mayabang na lalaki. Sinabi nito kay Mimori na papatayin niya ito at minaliit din niya ito. Itinaas ni Mimori ang kanyang kamay at kunwari ay humingi ng patawad sa kanyang mga sinabi. Tumawa ang mayabang na lalaki at sinabi na huli na ang lahat para magmakaawa pa ito. Mabilis niyang sinugod si Mimori kaya't gumamit na ito ng advance na paralyze. Dahil doon ay sabay-sabay na hindi nakagalaw ang 3. Naalala ni Mimori ang kanyang tatay kaya't naihalin tulad niya ang mga ito dito. Buong lakas loob niya itong ginamitan ng poison. Kahit nahihirapan na ay nagawa pang magyabang ng mayabang na lalaki. Sinabi nito kay Mimori na pagbabayaran nito ang kanyang ginawa. Tinuwanan lang ito ni Mimori. Matapos ang ilang saglit ay binawian na din ng buhay ang 3 at umalis na din si Mimori. Inikat ni Mimori ang buong ruins at pinatay ang mga halimaw na kanyang madadaanan. Maya-maya ay nahiga muna siya at nagpahinga. Nagpasalamat siya kay Pigmaro dahil sa pagbantay sa kanya nito. Muli siyang naglakad. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang isang grupo ng guild na tinatawag na The Saber's Tiger. Itinanong ni Mimori kung bakit sila naparoon.
Sinabi ng Vice Captain na maraming halimaw ang namatay sa loob ng ruins ngunit hindi nila mawari kung paano pinatay ang mga ito. Sinabi rin ng kapitan ng grupo na parehas lang ang ikinamamatay ng mahihina at malalakas na mga halimaw. Inalok siya ng mga ito kung gusto ba nitong sumama sa kanila ngunit tinanggihan ito ni Mimori. Matapos nun ay umalis na din ang grupo. Ipinakita rin sa sumunod na eksena ang mga halimaw na pinatay ni Mimori na nagkalat sa loob ng ruins. Muli siyang naglakad hanggang sa buksan niya ang isang malaking pinto. Pagpasok niya doon ay nagulat siya at nakita niya doon ang Dragon Eye Chalice na siyang ipinapahanap ng lalaki na si Cred Herclay. Nakita niya ang isang malaking dragon na katabi nito at napagtanto niya na ito ang bantay ng nasabing kayamanan. Alam niya na aatakihin siya ng dragon na ito kapag hinawakan niya ang chalice kaya't ginamitan niya agad ito ng paralyze. Dahil doon ay nagulat ang dragon. Sunod nun ay ginamitan na din niya ito ng poison kaya't malaya na niyang nahawakan ang chalice. Makalipas ang ilang sandali ay binawian na din ng buhay ang dragon. Biglang nagsalita si Pigmaro at itinuro kay Mimori na mayroong tao sa kanyang likuran. Ang tao na yun ay si Mist. Binati niya si Mimori dahil siya ang unang nakakuha ng chalice at hindi rin niya inasahan na mauunahan siya nito. Nilapitan niya si Mimori at sinabi na hindi na siya nagpahinga mahanap lang niya ang kayamanan na yon. Biglang nagsalita si Mimori at sinabi na kung gusto ni Mist ay sa kanya na lang ang chalice na yon. Nagulat si Mist sa sinabi ni Mimori. Kinuha ni Mimori ang kamay ni Mist at ibinigay dito ang chalice. Sinabi ni Mimori na hindi naman iyon ang pakay niya kung bakit pinasok niya ang ruins na yon. Sinabi ni Mist na masyadong malaki ang halaga ng chalice na yon para ibigay ito sa kanya ni Mimori. Sinabi ni Mimori na alam niyang napagod ito ng husto sa paghahanap kaya't sa kanya na lang ang kayamanan na yun upang makapagpahinga na din ito. Biglang tumalikod si Mimori ngunit pinigilan siya ni Mist at sinabi na hindi niya matatanggap ang ganoong kalaking kayamanan. Binuksan ni Mimori ang isang sikretong lagusan at sinabi kay Mist na ang halimaw na pag-alagala sa loob nito ang talagang kanyang pakay. Sinabi ni Mist na hindi niya inasahan na mayroon palang lagusan sa lugar na yon. Bilang pasasalamat at kabayaran sa kabutihan sa kanya ni Mimori ay inoffer nito kay Mimori ang kanyang sarili na maging kasama at tagapagligtas nito. Nilapitan niya si Mimori at sinabi dito na hindi siya magiging sagabal dito at hindi rin niya kayang tanggapin ang kayamanan na yon ng libre. Napaisip si Mimori sa mga sinabi ni Mist. Nakita niya na totoo ang mga sinasabi ni Mist at wala naman itong pag-aalinlangan kaya't tinanggap na din nito ang inaalok nito. Nagpasalamat si Mist sa pagtanggap nito at sinabi na handa niyang ialay ang kanyang buhay mailigtas lamang nito si Mimori. Matapos nun ay pinuntahan na nila ang halimaw at si Mist ang nakipaglaban dito. Mabilis lang itong tinalo ni Mist. Pinalakpakan siya ni Mimori dahil sa husay nitong makipaglaban. Tinanong siya ni Mimori kung ano ang pinagkaiba ng mga halimaw na may mga gintong mata kumpara sa mga wala. Sinabi nito na ang mga halimaw na mayroong gintong mga mata ay nagtataglay ng mataas na experience kung kaya't ito ang karaniwang hinahunting ng mga nasa summon na mga hero sa mundo na iyon. Sinabi rin niya na walang nakukuhang experience sa mga kapwa-tao ang isang hero na kagaya nito. Doon napagtanto ni Mimori kung bakit wala siyang nakuhang experience sa mga taong pinatay niya sa Dark Forest. Sinabi naman niya na ang mga halimaw naman na walang mga gintong mata ay ang mga normal na halimaw na kadalasan ay nakikipagkaibigan sa mga tao na gaya ni Pigmaro. Sinabi rin niya na ang Demon King na siyang utak sa lahat ng kasamaan ay naglabas ng special energy na tinatawag na Demon King Essence na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga halimaw na mayroong gintong mga mata. Biglang naalala ni Mimori si Kiri na tinawag ni Vicious bilang isang golden hero. Matapos nun ay pumasok sila sa isang kwarto. Biglang napahinto si Mist dahil naramdaman niya na may isang halimaw ang malapit sa kanila ngunit mahina lamang ito. Hindi alam ni Mist na si Pigmaro pala ang halimaw na yun kaya't lumabas ito. Sinabi ni Mimori na isang mahabang kwento ang nangyari kung bakit naging partner sila nito. Inilapit ni Mimori si Pigmaro kay Mist upang ipakilala ito dito. Masaya nagpakilala si Mist dito at ganun din naman si Pigmaro. Kinuha niya si Pigmaro at sinabi na sobrang cute nito. Matapos nun ay sinabi ni Mimori na magpahinga muna si Mist upang makabawi ito ng tulog at lakas. Inilatag ni Mist ang kanyang higaan at nahiga siya rito. Ginamitan siya ng sleep spell ni Mimori kaya't nakatulog kaagad ito. Habang natutulog ay napaisip si Mimori kung siya nga ba ang sinasabi ng mayabang na lalaki na dating Knight Captain ng grupong Holy of Nia na si Ceres Ashrain. Bumalik ang eksena sa Dark Forest kung saan ay nakita ng grupo ng Black Dragon Knights ang mga naiwang sandata ng apat na lalaki na pinatay ni Mimori na The Holy Watchers. Nagtaka sila dahil namatay ang mga ito kahit na walang bakbakan na nangyari.
Itinanong ng isang lalaki kung sino kaya ang may kagagawan nito. Sinabi ng bayani na si Civil Gartland na walang ibang may gawa nun kundi si Ceres Ashrain gamit ang kapangyarihan nito na Spirit Regalia. Dahil doon ay natuwa si Gartland at sinabi na nagiging masaya at exciting na naman ang mga nangyayari. Dito na din natapos ang ika-4 na kabanata mga kapogi. Salamat at kita-kits ulit sa susunod.